Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Maigny si Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, January 8, 2024. Ngayong araw po ay tutuloy po natin ang ating series which is isang seminary tuition. Specifically, ngayong topic po natin for today is about annihilationism. Totoo bang walang hanggang parusa? At ang ating lalata po para sa araw na ito ay nagagaling sa Matthew chapter 25 verse 41. Sabi po dito, basahin ko po. And he would say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." Mayroon pang ating mas natutunan o maintindihan ng ating devotion para sa araw na ito. Hindi po tayo pwede ako sa ating mga teachings for today. Una po, basahin ko po, sabi po dito, hell is a place of torment. So, sa Biblia po, dinidescribe po yung impyerno as a place of unimaginable suffering, not just physical but spiritual and emotional torment. Ito po ay isang reality na hindi talaga natin na may ignore. Ikalawa, hell is eternal separation from God. One of the greatest tragedies of hell is the eternal separation from God's presence. Yung love niya, yung grace niya, yung presence, overall presence ng ating Panginoon is talagang we are separated from it. So just imagine being cut off forever from the one who lives life now. Ikatlo po, hell is unlikely to be annihilated. So the scripture makes it clear po that hell is not temporary. It is permanent. It is a permanent eternal reality for those na nire-check ang ating Panginoon. So itong katotohanan na to, this truth is sobering but essential na intindihin natin. At para po sa ating application, so paano po natin ma-apply mga katotohanan nito ngayon po tayo pwede na ako sa ating application. Una po, seek the truth about hell. So instead na i-avoid po natin itong topic na to, let's dive into what the Bible says about hell. So hayaan po natin yung knowledge na to is deepen yung understanding natin of God's justice and yung pamamahal niya, and para ma-motivate ikaw to share yung katotohanan sa ibang mga tao. Ikalawa, see unbelievers as emergency patients. Think of those who don't know Christ as mga taong kailangan i-rescue. They need to hear the good news before it's too late. So magagawa mo is approach them with love and urgency, knowing what's at stake. Ikatlo po, last but not the least, snatch people from the fire. So sabi sa Jude chapter 1 verse 23, nire-remind niya tayo to save others by snatching them out of the fire. So i-share natin sa kanila yung ating pananampalataya and ipakilala natin sa kanila ang ating Panginoon sa Kristo. So even kahit yung mga small acts of love and testimony, talagang it can make an eternal difference. Na may marami po tayong natutunan sa araw na ito.